1,000,000 subscribers. Halos hindi ako makapaniwala. Para ipagdiwang ang tagumpay na ito, dadalhin namin kayo sa isang hindi malilimutang adventure sa Great Barrier Reef. Manganghuli at magluluto kami ng sariling pagkain para mabuhay sa nakamamanghang likas na kababalagang ito. Pero hindi lang iyon. Ikuwento ko rin kung paano nagsimula ang paglalakbay na ito. Ang mga tagumpay, pagsubok, at mga sandaling nagbigay halaga rito. Tara, sumabak tayo sa kalikasan, ipagdiwang ang pangarap at parangalan ang komunidad na nagbigay daan dito. Grabe, ang galing talaga nito. Papunta na tayo sa isla na to. Tara na, nakarating na tayo dito sa isla ngayon mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi ito tulad ng mga karaniwang video. Ngayon ay ang espesyal para sa 1,000,000 subscriber. Matagal ko nang gustong bumalik sa Australia para maikwento kung paano ko nakuha ang 1,000,000 subscriber, ang buhay ko bago ang YouTube at kung ano na ito ngayon. Kaya sa buong video na ito ngayon, maghahanap tayo ng mga kayamanan. Ako at kayo ay mag-explore ng ilang mga bagay na talaga namang humubog sa aking landas para marating ko kung nasaan ako ngayon. Sana sa pamamagitan ng pagpapakita ko nito sa inyo, mabigyan ko kayo ng mas malalim na pag-unawa sa buhay ko, ma-inspire ko kayo, at maipakita ko na ang pagtupad sa pangarap mo pare ay siya lang talagang tamang paraan. Mag-explore tayo sa magandang isla dito sa Great Barrier Reef, Australia. Nasa pinakamalaking reef tayo sa mundo, isa sa pinakagandang lugar. At mga tol, nandito na ulit ako sa Australia pare. Woohoo! Wala talaga kaming dinalang pagkain sa misyon na to. Kaya kailangan talaga namin makahuli ng pagkain, mag-explore at magkwento ng isang matinding karanasan kasama kayo. Grabe mga tol, tignan nyo, naglalakad nung ako sa tabing dagat, tapos tignan nyo to, ang ganda mo naman. Ayokong lumapit masyado sa kanya kasi ayokong istorbohin siya. Ang ginagawa niya ngayon, nangingitlog siya mga tol, dito sa tabing dagat na to. Karaniwan gabi sila umakyat pero ngayon nandito siya sa araw. Ang astig pare. Isa sa mga pinakaastig na bagay tungkol sa mga pagong na to, natatandaan talaga nila kung saan sila ipinanganak at bumabalik sila sa eksaktong lugar na yon kapag matanda na sila para mangitlog. Nakakamangha na kayang maglakbay ng mga hayop na ito sa karagatan at alam pa rin kung saan sila ipinanganak, babalik para mangitlog, gaya ng ginawa ng kanilang ina. Wow, ang ganda nito! Isa to sa pinakaastig na mapapanood mo, mga pagong na umakyat sa dalampasigan para mangitlog. Sobrang relax niya, halos di gumagalaw. Hindi ko siya lalapitan o hahawakan. Sige, lalayo na tayo at hayang gawin niya ang dapat. Sana makapangitlog siya para magkaroon ng magagandang munting pagong. Paalam, magandang mama. Tila perpekto itong lugar para huminto, ipakita ang unang item at ikwento ng kaunti ang kwento ko. Tara, panahon na para ipakita ang unang item mga kaibigan sa paglalakbay na ito. At ito ay ito mismo. Mukha lang itong ordinaryong GoPro mga kaibigan pero hindi ito basta-basta. May espesyal itong SD card sa loob. At sa totoo mga kaibigan, ito ang una kong natanggap na GoPro. Dito nagsimula ang hilig ko sa pagkuha ng video tungkol sa kalikasan at lahat ng ginagawa ko sa Offshore Tales. Ito rin ang unang GoPro na ibinigay sa akin. Nung binigay sa akin ang GoPro sa birthday ko, wala akong alam dito at di ko alam paggamit. Akala ko noon kakaiba lang talaga sila. Kaya nung binigay sa akin yon, parang nag-alilangan pa ako kung gusto ko ba talagang gamitin yung camera na yon. Pero yung mga kaibigan, nagsimula ko na rin itong gamitin. At nung panahon na yon, hindi pa ako ganun ka kumpiyansa na ilagay ang sarili ko sa harap ng camera. Kaya nagsimula ako mag-video ng mga surf POV videos. Mayan mga kaibigan, na video ko yung isang malakas na alon. Ang ganda ng sunset, ipapakita ko na ito. Pagkatapos kong i-post ang video ng alon mga kaibigan, marami itong atensyon online. Mismong GoPro nag-message sa akin at sabi, Wade, gusto namin ng video na ito. Gusto naming i-share ito at gusto ka naming bayaran ng $500 at bibigyan ka pa namin ng isa pang GoPro. At ako naman parang, anong ibig mong sabihin? Kumita lang ako ng $500 sa paggawa ng isang bagay na mahal ko. At yun talaga ang naging simula ng lahat. Kaya gusto kong magpasalamat ng sobra. GoPro. Ikaw talaga ang pinakaunang tao na nagbigay sa akin ng kahit anong klase ng pera at nagbigay daan sa akin na siguro mabuhay sa ganitong lifestyle at gawin ang mga ginagawa ko. Ito ang unang bahagi ng puzzle at kinikilabutan ako habang kinukwento ko to pare. Bro, naiyak na ako. Grabe. Kung hindi dahil dito, hindi ko sana nasimula ng lahat. At wala sana akong kumpiyansa na simula ng paglalakbay. Salamat GoPro. Grabe bro, sabi ko sa sarili ko di ako iyak dito pero
Ayun, nangyari pa rin. Kukunin na natin ang camera, tol. Pupunta na tayo sa bangka at magsisimula ng paglalakbay sa baybayin. Wala nang luha, puro luhang saya na lang mula ngayon. Mga tol, ito pa lang ang simula. Marami pa akong ibabahagi kung paano ako nakarating dito. Manatili lang kayo at sasakay na tayo sa bangka para manghuli ng isda. Tara, sumakay na tayo at iiwan natin sila sa isla. Titingnan natin kung makakahuli tayo ng isda. Ay, parang may nahulog sa bangka. Kung makahuli tayo ng pugita, ayos na. Ano sa tingin mo? 2 na ang pagong natin. Nabibiro ka ba? Naipaparami sila, tignan mo. Todo talaga sila. Iwan na lang natin sila, medyo awkward panuurin. Para sa akin, hindi naman masama. Huhuhu! Wow! Wow, grabe, ang lupit. Nakahanap kami ng astig na lugar dito. Ang daming kuweba, sobrang linaw ng tubig. May nakita kami mga mantis dito. Kaya tatalon kami sa tubig at titingnan kung may makikita kaming mga astig na bagay. Sana makakuha kami ng pagkain. Tara na. Tingnan nyo ang kondisyon dito, ang ganda. Bumaba lang ako, agad kong nabaril itong gandang Moses perch. Isa ito sa pinakamasarap na isda sa dagat, kamag-anak ng mangrove jack. At ang laki ng nakuha ko ngayon. Ang ganda ng kondisyon ng dagat na yon. Sobrang astig. Tingnan nyo yan, may pananghalian na tayo. Magkakaroon pa tayo ng dagdag kasi magka-camping tayo sa reef na yung gabi mga tol. Yan ang plano natin. Siguro sapat na yan para sa pananghalian kung sakali. Baka kailanganin pa ng isa para sa lunch. Malakas kasi akong kumain. Tingnan nyo ang araw ngayon. Sobrang ganda talaga. Tara na baby, tingnan mo ang bangus. Grabe, tingnan mo kung gaano kalinaw ngayon. Oh, ang tambay na yung Martes baby. Woohoo! Grabe! May mga isda dito. Ano sila? Lumabas na sila. Nakikita mo? May malaking grupo ng isda na sumusunod sa bangka. Tatalon ako para tignan agad. Wow! Yan mismo ay dumi ng sea cucumber, ang astig ng itsura. Kakapark ko lang sa Blue Lagoon. May nakuha tayong magandang finger mark kanina at ito ang tanghalian natin. Tanggalin agad ang mga fillets sa likod mismo ng ulo nito. Dumiretso ka pa baba. Sobrang ganda, Pilip. Siguro ito na ang pinakamagandang lugar na napagfilitan ko ng isda. Dadali natin ito sa likod ng bangka para sa tanghalian. Tingnan mo ang pating dito. Nasa ilalim ng natin. Oy, tingnan mo siya. Kinakain niya yung tira ng isda. Tingnan mo siya. Nakikita mo ba ito? Oh, tingnan mo ito. Oh, tingnan mo siya. Kinuha niya. Hiniwa-hiwa na natin yung isda natin sa maliliit na piraso. Kita mo. Ilapag mo sa chopping board. May sibuyas, kamatis, abokado, pipino at isda tayo dito. Halos tapos na yan sa loob ng 15 minuto. At nilagyan natin ng kaunting taco seasoning sa ibabaw. Nilalagyan natin ng maraming sarsa ito. Kumuha tayo ng corn chip na ganito, tapos sumausaw tayo diretso. Kainin mo na.
Nandito tayo ngayon sa Blue Lagoon kumakain ng sariwang isda na nahuli natin 5 minuto lang ang nakalipas, pinalilibutan tayo ng mga pating. Ano pa bang hihilingin nyo? Grabe to, lumulutang lang ako sa likod ng bangka. Siguradong hindi ako dumudumi sa dagat. Nakita ko sa ilalim yung malaking kuweba at maraming isda. Kukunin ko na ang sling at underwater pa na. Tatalon tayo sa tubig para manghuli ng isda na pwede nating kainin sa merienda. Mas magaan din pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Grabe talaga sa ilalim. Binarel ko yung isda pero nakatakas pa rin. Kita nyo. Tapos pare, may mga malalaking coral trout na dumaan at muntik ko na talaga silang tamaan. Konting-konti na lang. Grabe. Sige mga tol, ito na yung pangalawa kong item. Baka tanong nyo, Wade, bakit nakakurbata ka habang nasa dagat? Mga tol, dati malaking parte ito ng buhay ko. 2 taon na ako nakalipas, natapos ko ang kursong abogasya ko. Nasa universidad ako sa Australia noon, nag-aaral maging abogado. Naalala ko pa tol, nakaupo lang ako sa law firm na pinagtatrabahuhan ko. Tinitingnan ko lang ang labas ng bintana sa mga sobrang gandang araw. Tirikang araw, walang hangin, walang iba. At napapaisip na lang ako sa sarili ko, parang anong ginagawa ko dito? Parang grabe naman. Naalala ko, pumapasok at umaalis ako sa opisina na madilim pa tuwing taglamig. Parang yun na yung pinakamasama. Tapos nagkaroon ako ng kakaibang pangarap. Sa tuwing nasa trabaho ako, lumilipad ang isip ko, kaya nakikinig na lang ako ng podcast. Sobrang obsessed akong tupa rin ang pangarap na yun. Pero noon, wala pa akong tiwala sa sarili. At oo mga pare, malaking bahagi talaga ng buhay ko ang mag-aral para maging abogado. Natapos ko talaga ang kursong ito. At pagkakatapos ko ng kursong ito, sinabi ko agad sa mga magulang ko na hahabulin ko na ang pangarap ko. At nangyari nga yan mga pare, lumipat talaga ako sa isang bagong lugar sa kabilang panig ng Australia. At mula doon, nagsimulang mangyari ang lahat. Isang bagay na natatandaan ko mula sa pagtatrabaho sa larangan ng batas mga pare, ay ang work ethic na nabuo ko. At yun ay dahil sa paggawa ng isang bagay na talagang kinamumuhian ko. At alam ko lang na kung makakahanap ako ng isang bagay na talagang mahal ko at may lalapat ko, ang parehong work ethic, mag-e-excel talaga ako. Dahil kahit na ginagawa ko ang isang bagay na ayaw ko, todo kayod pa rin ako. Bahagi siguro ito ng paglalakbay ko, kailangan kong ma-develop ang work ethic para magamit sa bagay na gustong gusto ko. Kung hindi dahil sa batang ito na parang alipin sa trabaho at laging nakatanaw sa bintana tuwing maganda ang araw, naisip ko, ano bang ginagawa ko dito? Nakaupo lang sa desk? Nagbabasa ng problema ng iba? Pare, hindi ko sana hinabol ang pangarap ko. Salamat sa kurbata, pero tatanggalin ko na ito ngayon. Alisin na natin yan. Hindi ko na isusuot. Alam ko, marami sa inyo mga pare gumagawa ng bagay na di nyo mahal. Gusto ko lang malaman nyo na may paraan at oportunidad para makaalis dyan. Kailangan mo lang subukan ng iba't ibang bagay para malaman kung anong gusto mo. Madalas akong tanungin, Wade, paano mo nalaman na mahal mo yan?
Sinasabi ko sa kanila parang nasa restaurant ka at tinanong ang paborito mong pagkain kahit di mo pa natitikman ng kahit ano. Subukan mo muna iba't ibang bagay sa buhay para malaman mo ang talagang gusto mo. Doon magsisimula ang pagkahumaling mo, matututo at gagaling ka pa. Magiging bahagi na ito ng buhay mo. Ngayon, sobrang pinagpala ako. Pare, tanggalin na natin yung kurbata. Ayoko na talaga makita yan. Seasons change and our love went cold. Feed the flame 'cause we can't let go. Run away, but we're running in circles. Run away, run away, run away. Ayos mga tol, kaka-experience lang namin ng pinakamatinding sandali dito sa Blue Lagoon. Nilayo pa namin at ngayon nasa gilid kami ng bahura. Bumabagsak ito mula sa mga 2 metro lang hanggang mga 25 o 30 metro. At ang gagawin ko ay tatalon ako gamit ang malaking spear gun. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng tanigi o ibang pelagic na isda gamit itong malupit na gamit. Sige, tara na baby. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Pare, tignan mo. Ang ganda ng coral trout na yan. Dumiretso siya sa akin, men. Kaya tinarget at pinaputukan ko. Nakita niya na dinala niya ako sa lungga niya, pero sinuwerte akong nailabas siya. Malaki talaga ang coral trout na yan. Isa siya sa pinakamasarap na isda, kaya siguradong ilalagay ko yan sa cooler 100%. Ooh, baby. Uy, tingnan mo. May pating dito, lumalapit para silipin tayo. Dito tayo magpalipas ng gabi. Pasok na tayo sa lagoon na yon. Dito talaga tayo matutulog sa bangka ngayong gabi sa Great Barrier Reef Lagoon. Malalakas ang ulan at malalaki ang ulap sa labas. Sana hindi tumuloy dito sa direksyon natin kasi may takip naman ang bangka pero wala tayong panangga sa gilid. Kaya kapag umulan sa gilid, siguradong mababasa tayo. Ngayon, ilalabas natin ang isda, mag-i-enjoy sa paglubog ng araw at magluluto dito sa Great Barrier Reef. Magpapamingwit tayo buong gabi habang may tugtugan at todo enjoy. Ano sa tingin mo, tol? Ayos, pare. Sige, nag-ayos na ang mga lalaki sa harap. Tinatangkang maglagay ng panangga o takib kasi papalapit na ng papalapit ang bagyo doon. Sa tingin ko, mababagsakan tayo ng ulan mamaya-maya. Talagang nakikipag-unahan tayo sa bagyong to ngayon. Kita mo, papalapit na talaga. Grabe. Ipapakita ko ang sitwasyon natin. Niluluto na natin ang isda habang si Indy iniisip pa kung saan matutulog ngayong gabi. Dito ako matutulog sa baba, bro. Dito ka sa baba. At ginawa namin itong mga burrito dito mismo.
Kita niyo naman, pero yung mga sangkap namin ay nililipad na kung saan-saan. Meron kaming letsugas, keso, at meron din kaming sibuyas. Sana hindi kami masyadong tamaan ng bagyo, pero kita nyo ang lakas ng hangin. Malakas ang hangin ngayon at lalakas pa mamaya. Babaliktarin ko lang siya saglit. Puno kami ng asin at sunog na kami sa araw ngayon. Pinag-uusapan lang namin. Para kaming may kristal sa buhok dahil sa natuyong asin. Pwede sigurong ipagpagang buhok sa isda, gawing pampalasa, no? Pwede nga siguro. Pwede din siguro. Gawin na natin. Tingnan niyo to mga pare. Maganda ang coral triad. Kunin mo ang burrito, balutin mo. Binabanatan na namin to at maghihintay kami na dumaan ang bagyong to. May kakaiba talaga sa pagkain ng sariwang isda na literal naming nabaril kalahating oras lang ang nakalipas habang palubog ang araw sa asul na dagat. Sina Tom at Ellie ang parehong kumuha ng burrito ko. Yan ang ipinagbubuhay natin pare. Ipapakita namin sa inyo kung saan kami natutulog ngayon. Ipakita mo rin kung saan ka natutulog, tol. Dune. Nandito talaga siya sa taas. May pwesto kami rito sa itaas. Ako naman, nandito lang ako sa beanbag sa baba. Hindi naman masama, di ba? Sa totoo lang, dito ako matutulog. Baka maging parang origami ang likod ko pag gising ko bukas. Pero alam mo na, ganun talaga. Diretso agad ako sa chiropractor pagbalik namin. Kita tayo bukas ng maaga, Brian. Sana malampasan natin ang bagyo. Kung tamaan man ako ng kilat sa kalagitnaan ng gabi, ipapaalam ko. Magandang umaga. Nagising kami sa Bahura. Ang ganda ng pagsikat ng araw ngayon. Walang mas kaganda pa kaysa magising sa gitna ng tubig. Si Brian, inangkin lahat ng espasyo kagabi, kaya dito lang ako sa maliit na sulok. Tama lang, sa sulok ng mga pasaway. Sige, naghahanda na kami. Isa lang masasabi ko, baby. Masamang araw maging ista sa loob ng 100 milya mula sa amin ngayon. Dahil hinahabol namin kayo. Tara na, inaayos na namin lahat. Kumusta ka dyan sa unahan, kuya? Naayos mo na ba? Gawin mong kapaki-pakinabang ang sarili mo, bata. Isipin mo kung nagtatrabaho ka ng Miyerkules. Diyos ko, ngayon na. Tingnan mo to. Tanga siya. Kalmadong kalmado ang dagat parang salamin. Pangarap ko talaga to. Sumisikat na ang araw sa abot tanaw. Sa tingin ko, pupunta na tayo sa isla kasi may gusto akong sabihin at hindi na ako makapaghintay. Sabihin na lang natin na mas okay sana kung mas mahangin na yon. Baka napansin nyo yung bangka sa likod. Naglalakad ako sa isla kasi may gusto akong sabihin. Ninanais ko lang ang sandali at nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabihin na lang natin na iba talaga ang tama ng dopamine kapag muntik ka ng atakihin ng pating. Hindi ko alam kung nakita nyo kahapon pero inatake ako ng pating. Ipapakita ko ang video ngayon. Masasabi kong napakaswerte ko na buhay pa ako. Ibang dopamine at pasasalamat pag alam mong muntik ka nang mamatay. Nasa gitna kami ngayon ng kawalan. Kaya kung may mangyari sa akin, nakagaya nun halimbawa nakagat ako sa binti o sa paa, siguradong magdurugo ako hanggang mamatay. Wala talagang paraan para makakuha ako ng tulong dito. Sige, dito na ako bababa mga tol. Ang ganda ng araw at panahon ngayon. Sinusubukan ko lang ilabas ang lahat ng emosyon ko. Gusto ko maging totoo sa inyo at magbahagi ng kaunti tungkol sa buhay ko. Mahirap ito para sa akin dahil kailangan kong balikan ang mga bagay at damdamin nun kung paano ako nakarating dito ngayon. Kaya, huminga tayo ng malalim. Simulan na natin ha. May bagay ako sa backpack na gusto kong ibahagi sa inyo. Maaring simple lang ito pero may malaking kwento sa likod. Ang bagay na ito ay napakalaki ng ibig sabihin sa buhay ko. At katulad ng isang bulaklak, nagsisimula ito bilang buto at kailangan matabunan ng lupa para sumibol, lumago at maging isang magandang bagay na tulad nito. Mga kaibigan, sa paglalakbay ko nung tinatapos ko ang universidad at nag-aaral maging abogado, meron talaga akong plano nun, parang maliit na buto. Plano ko noon na pumunta sa ibang lugar sa Australia, gumawa ng mga video, gamitin ang natutunan at simulan ang pagtatanim sa hardin.
At habang nangyayari ang prosesong yon mga kaibigan, napakaraming tao ang nagduda sa akin. Kinamuhian ako at binabato nila ako ng masasamang salita. Noong mga sandaling yon, isang desisyon lang. Pabayaan akong lamunin ito at sirain ako o magpatuloy, humugot ng lakas, tanggapin ang hirap, sumipsip ng tubig at lumago tulad ng mga astig na ito. Noong panahong iyon, halos wala akong tirahan. Nakatira ako sa karaban sa likod ng bahay ng iba at araw-araw pagising ko, adik ako sa YouTube. Araw-araw ako natututo kung paano gumawa ng mga video, paano gumawa ng mas magagandang thumbnail, paano mas mahusay magsalita sa harap ng camera, basta pinag-aaralan ko lahat ng maliliit na bagay na ito. Sa prosesong iyon, tanging maganda sa buhay ko noon ay ang relasyon ko sa panahong yon. Araw-araw akong nagdadasal sa Diyos na gabayan niya. Ako sa landas, patungo sa pangarap kong gawin, ito araw-araw. Hindi ko akalain kailangan basagin ako ng Diyos para dalhin ako rito ngayon. Katatapos ko ng kolehiyo, ayoko talaga mag-aral. Halos palaboy na ako noon at walang pera. May pangarap ako at kakahiwalay ko lang sa girlfriend ko. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko wala na ako natira, kundi ang pangarap ko maging YouTuber. Diniis ko at sinabi sa sarili, wala na akong iba, kaya gawin ko na lang. Minsan pakiramdam mo parang gumuho na ang lahat sa paligid mo at wala kang kontrol sa sitwasyon. Lahat ay pumapalya. Pero ang hindi mo namamalayan, kailangan talagang masunog ang puno para makapagsimula ng panibago. At yon ang ibig sabihin nito. Alam ko na marami sa inyo, lalaki man o babae, ang dumadaan sa hiwalayan at pakiramdam ay magugunaw ang mundo o parang gumuho ang lahat sa paligid. Tandaan mo, may mas malaking plano para sa'yo. Magpakatatag ka, gagaling din ang lahat, at babangon ka, tol. Alisin na natin to, ayaw natin yan. May isa pa tayong espesyal, sandali lang. Nandito ako ngayon mga tol, kasama si Jimbo sa likod. Enero 14 ngayon, at itong bilang ng subscribers. 5,402. Kakakuha lang natin ng 200,000 subscribers. Lumalaki tayo ng hindi bababa sa 10,000 kada araw. Sobrang grabe na. Nakakabaliw isipin na ilang buwan lang ang nakalipas, wala akong kinikitang kahit $1 sa YouTube. Sa ngayon, kasalo ko yung mga estadistika. 600 at 200,000 subscribers. Ang petsa ay linggo, 3 ng Disyembre. 2023. Halos buong taon, mag-isa akong namuhay sa Indonesia. Naglakbay at nagsumikap. At siguro kung may natutunan man ako ngayong taon sa aking paglalakbay, ito ay nawala talagang hangganan o katapusang layunin. Mahalagang mag-enjoy sa paglalakbay at pahalagahan bawat maliit na tagumpay. Ayun, heto na to. Sige, may bagong araw tayo at dadalhin natin ito sa maliit na adventure. Pero bago yon, silipin muna natin itong galing sa YouTube. Ano? Ay, grabe. Matibay pala talaga yan. Tingnan mo yan. Grabe, pare. Sobrang lupet nito. Wade Pappenfuss, Offshore Tales, para sa pag-abot ng 1,000,000 subscribers sa YouTube. At seryoso mga tol, hindi ito magiging posible kung wala kayo. Kinikilabutan ako ngayon, ayokong umiyak. Maraming salamat talaga. Hindi ko magagawa ito kung wala kayong suporta mula simula. Marami rin sa inyo ang nagpatuloy magbigay lakas ng loob sa paglalakbay na ito. Naniniwala akong tayo ang may pinakamahusay na komunidad at pamilya sa YouTube. Mahal ko kayo mga kaibigan! Yobi! Isasama namin siya sa pakikipagsapalaran buong araw. Sasama siya sa amin at magkakaroon kami ng astig na sandali. Bagong araw ngayon, sasakay tayo sa bangka at isasama natin ang babaeng ito. Wild ito. Tara na. Woohoo! Hindi na ako makapaghintay ipakita sa iyo ang gagawin natin dyan. Grabe mga tol, tignan niyo ito. Napansin ko lang sa tabing dagat. Halatang pagod ang babaeng ito. Umakyat siya kagabi para mangitlog, wala na siyang lakas. Kaya ang ginawa niya, umupo na lang siya sa gilid ng tubig dito, hinihintay na tumaas ang tubig. Kapag tumaas ang tubig, makakalangoy na siya pabalik sa dagat ng madali at magpapatuloy sa pagtupad ng pangarap niya. Talagang kamangha-mangha yan, pare. Makikita mong wala na siyang lakas. Hindi siya nababahala o nagmamalasakit sa akin, kaya ayokong istorbohin siya. Hayaan natin siyang gawin ang gusto niya.
papasok na ang alon na yun. Kaya magiging ayos lang siya. Sige. Sobrang mahal ko ang mga pagong. Ang ganda-ganda talaga. Kakarating lang namin sa unang lugar at grabe talaga ang itsura sa ilalim. Tingnan mo yung tubig, grabe. Ang gagawin natin ay magbibihis tayo ng gamit. Gagamitin natin ito bilang flasher. Kung hindi mo alam ang flasher, gamit ito para mag-reflect at magmukhang isda, patay na isda, o grupo ng pain. Sana makalapit at makakuha tayo ng isda. Magagalit itong mama na to, bro. Malamang magdidisintegrate siya sa ilalim ng tubig, pero alam mo na, itutuloy pa rin natin to. Tara na, baby. Ay, gusto niya talaga yung float. Ang hirap mag-dive na may dala. Kukuha tayo ng isa. Nakuha na natin mga pare. Grabe, nakabaril tayo ng coral trout gamit ang gold na relo. Literal na sumisid ako pababa gamit ang gintong orasan at tinamaan natin itong coral trout. Malaki-laki rin talaga itong coral trout. Parang grabe, sobrang saya ako. Hindi ako makapaniwala na gumana yon. Sinubukan ko lang gamitin yon bilang parang flasher. Nakita niyo naman, sinubukan ko makahatak ng kaunting pain. Naakit ang mga isda at pati pating doon. Ang saya ko na nakuha natin ang astig na isda. Nagawa na natin. Say congratulations. Now they always say congratulations. Isa na lang ang gagawin. Salamat sa inyo, binago niyo buhay ko. Tagay sa 1 milyong subscribers, pero oras na para sa palaki. Alam niyo na yon. Tara, baby. Mahal ko kayo, guys. Kita-kits sa next wild adventure. Malamang may susunod pang kakaibang trip, babe. What's up?